Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, February 18, 2025. Apat na weather system pa rin po ang umiiral sa ating bansa. Yung northeast monsoon o yung amihan, apektado pa rin po niyan itong parte ng extreme northern Luzon at ilang bahagi ng northern Luzon. At yung shearline naman, ito nga po ay apektado po niyan ang ilang bahagi ng Aurora Isabela at yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Pasipiko. At yung ating yung ating ITCC o yung Intertropical Convergence Zone, apektado naman po niyan ang parte ng Mindanao hanggang sa parte ng Palawan. Asahan natin may mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating rain map animation kung saan mamayang alas 3 na ang hapon. Expected na nga po natin may mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa eastern section ng Luzon. Ganun din po sa may Palawan at dito rin po sa may eastern section ng Mindanao. Habang yung malaking bahagi naman ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganoon pa rin po, halos malaking bahagi pa rin ng ating bansa ay maganda ang lagay ng panahon, maliban lamang sa Palawan at sa eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, expected pa rin natin mataas ang tsansa ng pag-ulan dito pa rin po sa eastern section ng northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, February 19, expected pa rin po natin sa eastern section ng northern Luzon ay may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan at meron pa rin po tayong ITCC. Pagdating po ng February 20, asahan nga po natin na yung shearline ay magpapaulan po yan sa ilang bahagi ng Bicol Region at ng Visayas dahil muling lalakas yung amihan. Pagdating naman po ng February 21, yung amihan nga po ay aabot po yan hanggang sa parte ng Metro Manila at yung shearline ay bababa po yan sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 22, maninipis na kaulapan lamang po yung ating nakikita at posible nga po na mas malakas yung ating amihan habang sa may parte ng Palawan, mataas ang tsansa ng pagulan. Pagdating naman po ng February 23, dito po maninipis na kaulapan lamang, wala po tayong inaasahan na malalakas na pagulan. Pagdating naman po ng February 24, may tsansa po ng mga pagulan sa eastern section ng ating bansa. And pagdating po ng February 25, yung shearline naman ay magpapaulan po yan sa may parte nga po ng Mindanao. At yung amihan nga po natin, posibleng umabot po yan hanggang sa parte ng Visayas. By February 26, tuloy-tuloy nga po mataas ang tsansa ng pagulan sa eastern section ng Mindanao dahil pa rin po sa shearline. Pagdating naman po ng February 27, shearline po bahagyang aangat hanggang sa may ilang bahagi ng Visayas. At pagdating naman po ng February 28, yung shearline po ay aangat muli yan hanggang sa parte naman ng Bicol Region. At pagdating naman po ng unang araw ng Marso, hihina po yung ating amihan at magkakaroon nga po tayo ng low pressure area na nakapaloob sa ating ITCC. Pagdating naman po ng March 2, dito po magkakaroon tayo ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at nakapaloob din po yan sa shearline habang bumubugso naman yung northeast monsoon. By March 3, dito nga po by March 3,
Expected natin yung low pressure area, yung extension ng kanyang kaulapan, kasabay ng shear line, ay magpapaulan po yan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Sa ngayon nga po, nakikita natin na mababa pa naman yung chance niya na posible siyang maging bagyo, pero imomonitor po natin yan sa mga susunod pa na advanced weather forecast. Inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario lamang po yan. Malaki pa rin po ang chance na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.